Magandang araw mga kaparts. Ang video ang isi-share ko ngayon sa inyo ay paano ba mag-bleeding at maglagay ng bagong oil sa hydraulic brake. Ayan. At syempre ang una natin kailangan ay ito, ang bleeding kit. Ayan. If ever lang nabibili kayo ng bleeding kit, yung ganito na, kompleto po yan sa size, kahit hindi Shimano kaya niya. Ang una kong ginagawa, tinatanggal ko na yung bleeding valve ng caliper. Ayan, tanggalin muna natin to. Then pagka natanggal na natin yan, yan, hanapin ko na yung mga connector na pwede sa kanya. So ayan, ilagay ko na yung connector na gagamitin natin. Yan, higpitan lang natin. Then lagay na natin yung bleeding panel. Then hanapin din natin yung connector para sa caliper. Ayan, ito yung mga connector para sa caliper. May mahaba sa dulo. Kasi yan ang lagayan ng hose. O yung bleeding hose natin. Ayan. Lagay na natin. Higpitan lang natin. Mararamdaman natin mahigpit na yan pag yung rubber ay dumikit na dun sa pinaglalagyan natin. Pag na-press na siya, okay na yun. Hindi na yung tatagas. O yung gasket kung tawagin natin. Ayan, pag nakasetup na yan, ihanda naman natin hiringgilya or syringe para sa pagbi-bleed na. So ayan, ito yung lock ng bleeding hose natin. Pagtapos na, tutulak lang natin, maglalak na yun. At may natira pa tayong oil nung nakaraang bleeding natin. So yan na rin ang gagamitin natin ngayon. So ayan. So ayan, ipakita ko sa iyo isang klase ng pag-bleeding. Ito yung ginagamit sa pag-bleeding lang. Itong lagayan na to at saka hose na yan, i-attach natin doon sa caliper na pinaglagyan natin ng connector. Then, yan yung isang pag-bleeding. Pero pwede natin gawin yung procedure ng pag-bleeding, diretso na yung oil. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. So, ipapakita ko lang itong procedure na ito kung paano. So ayan, i-attach natin yung hose dun sa connector natin ikinabit sa caliper. Yan. Pag na-attach na natin yan, yan. Yan, ganyan, di ba? I-press natin yung preno para mag-pump yung mga oil na marami dyan, lumabas lahat. Yan, lalabas lahat yun dyan sa hose. Matutulak niya papunta rito sa ating lagayan. So, yan yung isa sa pag-bleed. Pero mayroong mas diretsyon na dyan na madalas kong ginagamit. So, ayun lang. Sana nakuha nyo, Pero gagawa tayo ng video nito kung paano talaga yung actual. Napatuluan ko lang kasi ito ng oil. So, ayan. Pinakita ko lang mga parts. At pagkatapos ng ating ginawang bleeding, ang next naman natin gagawin is maglalagay na tayo ng oil na panibago. So ayan, buksan na natin itong mineral oil. Tapos kumuha na tayo dito sa syringe natin. Pasipsipin natin. So medyo dahan-dahan lang, huwag bigla para hindi siya humigop ng hangin. Ayan. So kailangan walang hangin yan. Para pag pinrest natin dun sa ating hydraulic, walang bubbles. Yung mga tawag natin yan, bubbles or hangin na pumasok. Pag napump nyo ng may hangin, ang epekto niyan, minsan naglulusang preno. Minsan malalim yung preno, minsan mababaw. Dahil dun sa bubbles. So ayan, ikabit na natin yung hose dun sa connector natin inilagay sa caliper. And then pag pinump ko yan, makikita nyo lumalabas pa rin yung lumang oil dito sa panel natin, bleeding panel. So, ayan, ipipress ko na dahan-dahan para makita natin yung oil. Ayan, lumalabas pa rin yung oil kahit na pinatuluan ko na yan. May luma pa rin. So, ang advantage lang pag nag-bleeding muna tayo bago tayo maglagay niyan, hindi masyadong maraming oil na lumalabas na luma dyan kasi tumulo na siya. Ayan, tanggalin muna natin yung maitim na oil. Tapos, ibalik na lang natin ulit kasi hindi natin makita yung oil na bago kung mayroon na ba sa loob kasi natatakpan na ng itim. Ayan, naitapon na natin, balik na ulit natin. Then, yan ulit, i-press ulit natin itong hiringgilya natin.
tulak ulit natin yung oil. Ayan, nakita niyo yung oil medyo lumabas na yung bago dun sa lagayan. So sa loob yan, yung lumalabas niyan hindi na ganyan itim, so yung bago na. So tanggalin na natin kasi sayang din naman yung oil na matatapon. Ayan, may rubber yan sa dulo. Ayan, ganyan lang, ilagay nyo dun sa loob, sa butas, then press nyo. Pagka press ninyo, tanggalin nyo, hindi na yan lalabas ang oil kasi yun yung pinakang lock nya sa loob. So ayan, then pagkatapos nyan, tanggalin na natin itong mga connector, lalong lalo na dun sa lever bago tayo magtanggal dun sa pambleed natin. So ibalik na natin yung tornilyo nito, yung pinakang lock nya, oil lock. So siguraduhin natin yung rubber nandun, yung gasket, no? Pag hinigpitan na natin yan, higpitan natin, huwag sobrang higpit, basta maipit lang yung rubber, okay na yon. Yan. Ang purpose niyan, bakit nilock ko na yan, kasi pag tinanggal ko yung sa syringe natin na may oil sa caliper, hindi lalabas yung oil kasi nakalock na yung lever natin. So wala nang chance na tumulak pa yung oil palabas kasi walang panggagalingan ng hangin sa kabilang dulo. So parang ganun lang yung straw, di ba? Ilagay mo sa tubig, punuin mo, takpan mo yung dulo, hindi mahuhulog yung tubig. Pag binitawan mo, mahuhulog. So ayun lang ang kaya kong ipaliwanag sa inyo, no? So sana nakuha nyo, no? Para at least makatulong ako sa inyo kahit sa ganitong paraan lang, lalo na sa mga newbie, no? Kasi ang mahal, alam ko mahal ang pagpaganito, pagpa-bleed. Minsan malasing ka, mas mapapamahal ka pa sa iba. So ibalik na natin yung bleeding valve ng caliper. Wag rin natin kalimutan yung rubber niyan o yung gasket. Yan. Pag hindi natin na ibalik yung gasket niyan, tutulo yan, magkakaroon ng bleeding ng oil. So higpitan lang natin. Yung eksaktong higpit lang, maipit lang yung pinakang gasket niya, okay na yun. Baka malustred naman pag sobrang higpit. At siya nga pala, no, ingatan yung matuluan ng oil yung pinakang dish pad natin kasi ang sign yan, pag natuluan yan, maingay at hindi kumakagat ang preno. So ang solusyon dyan, sasabunin nyo yung pinakang rotor para mawala yung oil. So ayan, yan yung mga tips para sa mga ganyan. So pakita ko sa inyo, no, na yung preno is kumakagat. And lagyan natin ng ng rotor kasi wag nating ipe-press yung hydraulic nang walang nakakalang dun sa pad na yan kasi pag nag-lock yan, may hirapan kayong paghiwalayin yan. So ayan, laging may ganyan. So preno natin. Yan. Bubombahin lang muna natin, ha. Yan, habang binobomba natin yan para pumusisyon na yung oil at bumomba siya ng maayos. Ganun talaga pag bagong karga ng oil. Bubomba mo muna. Yan. Tingnan natin. Ayan. Diba? Kapit na kapit. Bitawan ko. Ayan. Lagay na. Preno ko. Ayan. Tama? Hindi nahulog. So, ayan. Ayan. Mataas na yung dati nung wala yung oil, nasagad dyan pag pinindot mo, nandito siya. Ngayon hanggang dun lang siya. Ayan. Ibig sabihin punong-puno yung ating lagay na at walang hangin. Ayan. At ayan, sana po may nakuha kayong konting idea at nakatulong po ako sa aking video. At please, pasubscribe na lang po ako sa aking YouTube channel at palike na lang din po. At yung aking pong link ay nandyan po sa baba. At ipa-plus ko na rin po yung aking YouTube channel dito sa screen. So yan lang po at thank you sa inyong lahat. Ayan, dito ako. Dumayo tayo ng ibang lugar sa pagra-rides. Thank you!